Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa aking munting channel, Igme PH Vlog. At maupay nga kulo pa yung tanan mga kawaray, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong mga OFW na nagkalat sa buong mundo, saman po kayo naroon, mag-ingat po kayo at mabuhay po kayo. At maraming salamat po doon sa mga patuloy na nanonood sa aking mga ina-upload na video dito sa aking munting channel. At sana po, gaya po ng lagi kong sinasabi at iniling sa inyo, bago po sana matapos yung video na inyong pinapanood dito sa aking munting channel, huwag niyo pong kakalimutang mag-likes po. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Inaantay ko po kayo. At hindi pa man po kayo nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. At ngayong hapon po ito ay meron po tayong panonoorin ng mga video na nakakatakot uli. At syempre gaya ng dati, credit po ito kay Andy the Explorer. Shoutout po sa inyong lahat, sa mga nanonood at sa hindi pa mga nanonood. Okay, panoorin na po natin. Tara na po. Isang lalaki ang nagpasyang galugarin ng isang sementeryo gamit ang kanyang remote control na sasakyan na nilagyan niya ng kamera. Sa simpleng layuning makakuha ng kakaibang kuha, hindi niya inaasahan na may mahuhuli siyang isang misteryosong presensya. Pagmasdan ng mabuti ang kakaibang anyong naitala ng kanyang RC car habang ito ay dahan-daang umaandar sa isang tahimik at liblib na kalsada sa tabi ng sementeryo. Sebuah kejadian tak biasa yang terjadi malam ini. Sebuah mobil terekam melintas pelan di jalan sepi, tepat di samping area pemakaman umum. Waktu menunjukkan pukul 12:03. Kondisi sekitar gelap, tanpa penerangan, hanya suara mesin mobil dan angin malam. Menurut rekaman, tidak ada kendaraan lain yang melintas. Namun beberapa detik kemudian, pengemudi mengaku mendengar suara ketukan dari arah belakang mobil. Kamera terus merekam. Saat mobil melewati gerbang kuburan, lampu depan tiba-tiba meredup. Pengemudi sempat menghentikan kendaraan. Medyo hindi po natin maintindihan sinasabi. Kaca spion. Tidak ada siapapun. Basahin na lang po natin yung Hingga kini, subtitle niya kejadian in ini English. masih menjadi tanda tanya. Apakah hanya gangguan teknis? Bandang alas 12:30 ng hating gabi nang mangyari ang lahat. Madilim ang paligid, halos walang ilaw, at tanging tunog ng makina ng maliit na sasakyan at ang malamig na ihip ng hangin ang maririnig. Ayon sa kuha, walang ibang sasakyan o tao sa lugar. Ngunit makalipas ang ilang segundo, biglang may narinig ang nagmamaneho, isang malakas na katok mula sa likuran ng kanyang sasakyan. Patuloy na nagre-record ang kamera. Habang dumadaan ang RC car sa may pasukan ng sementeryo, biglang namatay ang mga ilaw nito. Sa kaba, agad niyang pinahinto ang sasakyan. Ngunit nang silipin niya ang likuran gamit ang salamin, wala siyang nakitang kahit sino o kahit ano. Hanggang ngayon, nananatiling isang palaisipan ang insidenteng ito. Isa lamang ba itong teknikal na aberya? O may isang hindi nakikitang nilalang ang sumabay sa kanya sa gabing yun? Patuloy nating babantayan ang mga ulat na tulad nito. Kaya mag-ingat sa pagdaan sa mga liblib na kalsada, lalo na sa 10 oras ng gabi. At kung pagmamasdan ng mabuti ang footage, may black figure na dumana yun, oh. Parang anino lang siya, oh. Bakit hindi nakapagtaka yung cemetery yung pinuntahan niya, eh. Black figure. Ano kaya yan? maitim na figure ang Ayan, makikitang gumagalaw sa harap ng RC car. Para itong lumulutang, bago tuluyang naglaho sa dilim. Christopher Brian Hill ng YouTube channel na Urbex Hill na kung saan ay may content ito na pag-e-explore sa iba't ibang abandonadong building na matatagpuan sa kanilang bansa. Sa kanyang pag-e-explore sa iba't ibang abandonadong building, dito ay madalas siyang makaranas ng panganib at mga hindi inaasahang pangyayari. Mula sa panganib na kanyang sinusuong dulot ng mga stray dogs hanggang sa hostile squatters, respiratory risks at unsound structures,
Dito ay papasukin naman niya ang isang abandonadong building ng isang gabi. Na ayon kay Chris ay mas lubhang mapanganib ang ginagawa niyang pag-e-explore sa gabi kumpara sa araw. Noong June 2022, kanya namang binisita ang isang abandonadong Westinghouse Electric Factory na matatagpuan sa Cleveland, Ohio. Mga sikat na brand yun Westinghouse. Parang ano yan kasabayan ng yung GE. Ano ba ibig sabihin GE? General Electronics? Yun ba yun? Halos magkasabayan lang yun Ewan ko alin ang nauna doon sa dalawang yun. Mga sikat na brand yan noon pa. Hanggang ngayon, existing pa yung mga yung General, Electric ba yun? GE. Tsaka yung Westinghouse na yun. Ang nasabing factory ay itinayo maraming dekada na ang nakakalipas. Ang nasabing nasasakupang lupa ay may 7 mga building subalit ang iba dito ay na-abolish na. Ang nasabing factory na pinatayo ni Thomas Edison noong 1886 ay sinasabing hindi na umabot noong 1894 subalit ang nasabing kumpanya ay may nagtatrabahong mga sikat at kilalang mga engineers noong panahon na iyon. Kabilang sina Nikola Tesla at William Stanley. Nang mga panahon ding yun, ay may ilang dekada na din itong katunggali, ang General Electric na kilala naman na gumagawa ng lighting equipment. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, ang nasabing building ay itinuturing ngayon bilang isa sa pinakakinatatakutan at pinupuntahan ng mga urban explorer na mga YouTuber. Ito ay lalo pang sumikat noong 2012 nang pag-shootingan nito ng pelikulang The Avengers matapos ang Blackwater interrogation scene na ginanap dito. At matapos nga ang 10 taon ng shooting, dito ay pinasyalan nito ni Chris at inirecord ang mga pangyayaring kanyang nakita at naranasan dito. Noong unang pinuntahan nito ni Chris ay normal lamang ang lahat, tanging mga huni lamang ng kulaglig ang maririnig sa paligid. Subalit hindi pa man nakakalipas ang 5 minuto, dito ay nakarinig na siya ng mga putok ng baril. Sinasabi din na sa kasalukuyan, ang Cleveland ay isa sa 10 cities na pinakadelikado sa Amerika. Kaya naman ang pagpunta nito ni Chris sa lugar ay sinasabing may kaakibat na panganib. Creepy ng lugar It's not even that far away from here. That sounds like a shootout. Sa pagpapatuloy na pag-e-explore ni Chris sa loob ng abandonadong building na ito, dito ay nakakita siya ng isang kutsyan sa flooring, indikasyon na may natulog sa nasabing lugar. Sa pag-akyat naman niya sa second floor, ay katahimikan naman ang sumalubong sa kanya na tanging mga footstep lamang ng kanyang paa ang maririnig sa itaas na ito. Nang matapos naman si Chris na mag-explore sa second floor, bumaba naman siya sa basement na kung saan ay makikita naman ang madumi at nilulumot na lugar. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Grabe itsura Tapang ni Kuya na pinunta niya sa basement. Dito ay maririnig ang kakaiba at strange na ingay na nagmumula lamang sa loob ng basement na ito. Noong una ay inisip niya lamang na hayop ito, subalit maya-maya pa ay nakakita naman siya ng mga basyo ng baril mula sa sahig. Wow, delikado yan. Ibig sabihin, sa kanyang pagpapatuloy na pag-explore, dito naman ay nakita niya ang mga nakasulat sa mga mensahe sa walls na nakatawag sa kanyang pansin. Bala ng baril. Habang naglalakad si Chris sa isang madilim na corridors, ay ito naman ang nakuhanan ng kanyang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. May tao. Ayun nakatalong po. Talikod. Yo. Kuya, mag-ingat ka dyan, You need some help, bro? Mukhang Yo. itsura pa lang yan, mukhang hindi gagawa na maganda yan, Tsaka, sino ba matinong tao pupunta dyan, mag-stay dyan, yan, dilim-dilim yan. That's crazy.
Grabe nga yung taong yun. Makikita sa video na matapos nitong marating ng isang madilim na lugar sa basement, ay laking gulat nito nang makakita siya ng isang lalaki na nakaupo. Kasi kung matinong tao yan, hindi yan mag-i-stay dyan, no? Ang dilim-dilim yan eh. Ayan, kaya lang nagliwanag yan dahil dun sa flashlight na ginagamit ng Explorer. Eh kung patay niya yung flashlight niya, malamang sobrang dilim yan dyan. May kakaiba dyan sa taong yan. Isang sulok ng basement mula sa dilim. Dahil hindi ito nagre-respond ng tinatawag niya ito, ay nagdesisyon na lamang itong iwanan pansamantala, dala na rin ang kanyang pangamba. Subalit matapos ang ilang minuto, dito ay nagpasya itong balikan ni Chris upang alukin ang tulong. Panuorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Give this dude a $20 bill. Yo. Hey, I got some money for you. And he's not responding. Nang balikan ni Chris ang lalaki upang bigyan ng pera, dito ay nakita niya na wala na ang lalaki na kanyang nakita. Wala na. Matapos itong mapanood ng mga viewers, dito ay natakot at nangamba ang kanyang taga-subaybay dahil sa posibleng kapahamakan na pwedeng gawin sa kanya ng lalaking ito. Sinasabi din na ang mga ganitong mga tao ay posibleng agresibo at mas kabisado nito ang pasikot-sikot sa lugar at maaaring atakihin nito si Chris mula sa dilim. Posible talaga. May suspetsya din ang ilang mga viewers na maaaring hindi homeless ang lalaking ito kung hindi isa sa miyembro ng gang na nakatakas mula sa putukan na narinig ni Chris nang nagsisimula pa lamang siyang Pwede mag-explore rin. sa building. Sa pagpapatuloy naman ng pag-e-explore ni Chris, dito ay nakita niya rin ang mga paniki na lumilipad sa paligid ng abandonadong building na ito. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay eto naman ang makukuhanan ng kanyang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. There's a lot of bad stuff here, too. Makikita sa video na may nahagip ang camera ni Chris na isang lalaki na nakatayo mula sa dilim sa isang door frame habang si Chris ay naglalakad. Ito ay hindi napansin ni Chris ng mga may sandaling lalaki yun. doon, no? Dito ay may hinala ang mga viewers na sinusundan nito May si lalaki Chris. doon, it's banda. Yan, Makalipas yan, lamang ang nakatayo, ilang oh. minuto, dito ay nakita naman ni Chris ang lalaki na Pina- naglalakad pinapanood mula sa lang siya, gilid eh. ng building. Sinubukan din ni Chris na tawagin Hindi na ito, yan safety subalit dyan. hindi siya nito Malis ka na dyan, kuya. pinapansin. Mga ilang sandali pa, dito naman ay nakarinig si Chris ng vibrate ng cellphone sa basement. Indikasyon na mayroon pang mga taong iba na naroroon na nagtatago sa building na ito. Kaya naman nagpasya na si Chris na lisanin ang nasabing building upang makaiwas sa posibleng kapahamakan. Mga ghost hunters na may YouTube channel na Holy Walkers kasama ang iba pang sikat na mga YouTuber ghost hunters ay papasukin at iimbestigahan naman ang isa sa pinakakinatatakutang haunted Medina Mansion na matatagpuan sa Florida sa Amerika. Sinasabi na ang history ng bahay na ito ay may malagim na nakaraan, na kung saan si Mrs. Medina ay pinaslang ng kanyang asawa sa loob mismo ng mansion na ito. Ang iba pang YouTube channel na mag-iimbestiga sa kababalaghang ito ay ang Franco TV, Seas Crazy Crossroads at Urban Ghost Urban Exploration. Si Franco ng Franco TV ay nagdesisyon na subukan na magsagawa ng seance. Dito naman ay may kababalaghan na mangyayari dahil sa ginawa niyang ito. Panuorin ninyong mabuti. Come closer to me. Alright, so you don't Oh, want I can't see what's going on. Mga sikat po na mga ano to, vlogger na ano, ghost hunting. Yan si Franco. Tsaka yung iba pang kasama niya dyan. Mga kilala pong mga ano yan, ghost hunters. It's a question you want to ask. Can you make a sound? Bro, don't move, don't move, don't move, don't move. That's it from the front door. Yeah. No, but it's the wood on it. I can see it from here. Oh, Todd, Todd. You're not in the right state of mind.
Si Joe naman ng Urban Ghost Urban Exploration, habang may kababalaghan silang naririnig, ay bigla itong nagsabi na nakakaranas ito ng pagkapaso ng kanyang likuran. Guys, my back is burning. What is that? Right there? My back is burning. I feel like some kind of marks. Look at that. Look at that. Looks like it's all. It's up in my back. There's like a mark right there. Like a bird, like a. I can't go up higher. Full fire. Can you see anymore? There's one down here like a big. It looks like someone hit you like a bruise. My back is burning up, man. Like I feel like something like burned my back. That's what it looks like. Sa kanilang pagpapatuloy na pag-e-explore, lingid sa kanilang kaalaman, ay sa bintana pala ng itaas ng bahay ang isa sa pinaka-nakakatakot na makukuhanan ng kanilang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Hey. Look in the window. Look in the window. There's a head. There's somebody looking at us. Look in that window. Look in that window. Wow, yan oh. May nakita sila doon sa bintana, sa itaas. Ito oh. Sumungaw sa sa bintana. Di lang nating klaro kasi malayo eh. Pagka isinom yan, medyo na yan. Blurred na masyado. Di natin malaman kung ano yan, kung tao ba yan, bata o parang aso eh. Somebody's here. What do we do? I don't think anybody lives there. What do we do? Wala na. There. What do we do? Something there. Makikita sa Grabe. video ang pagdungaw ng isang nakakatakot na nilalang mula sa bintana sa Ano? itaas. Ang animoy nagmamasid sa mga ghost hunters na ito mula sa ibaba. Subalit ng kanila itong inakyat at tiningnan ng loob ay wala naman silang nakita na kahit sino o ano dito. Hey, is anybody in this house? Just taking pictures. Oh my god, that's freaking me out, man. Should we all go up? I don't know if you guys saw what there was. Should we all go up there? Tapang ni Kuya, sinadya niya doon sa taas ah. Well, obviously. Guys, Wasn't this really scary? that's where it was, right? That's the window, Joe. Check the attic. Somebody's here. There's somebody. That was a face. Nang matapos na ang kanilang Maganda pag-e-explore, pa yung structure makalipas ng bahay lamang sa ang ilang loob, eh. araw, dito ay napagdesisyonan ni Joe ng Urban Ghost Urban nakakatakot na Explorations na abandon muling na nga bumalik eh. sa mansion, subalit dito ay nag-iisa na lamang siya at walang Ganda kasama. pa eh oh. Sa kanyang pag-e-explore sa loob, dito ay may mga aksidenteng nakuhanan ang kanyang camera ng mga kababalaghan. Pagmasdan ninyong mabuti. Be sure that there's people outside. Ayun. Meron doon, dito. Tago agad eh. Bilis ng galaw. Parang bata yata yun. I'm pretty sure this place is freaking haunted. I guess what has me the most freaked out about this place is the fact that Hindi niya napansin kasi nakatalikod siya eh. left the other day with such a feeling of helplessness, Ayan oh. and I was Ayan siya oh. Sumungaw eh. Tansya ko bata kasi yan lit eh oh. burned on my back, so I just want to come back here. Makikita sa video ang isang nakakatakot na shadow figure na animoy isang silhouette ng isang batang babae ang sumisilip Bata nga. sa may pintuan mula sa likod ni Joe. Maliit kasi. Isa nga ba itong ebidensya na may nakuhanan sila ng multo sa bahay na ito? Kayo na ang bahala ng humusga. Nagsimula ang nakakakilabot na video na ito sa isang live streaming mula sa isang grupo ng ghost hunters na kilala bilang Nob Team Explore. Noong gabing yun, nagpasya silang muling pasukin ang isang abandonadong gusali ng ospital na itinayo pa noong panahon ng pananakop ng mga Olandes.
Ayon sa mga kwento, kilala ang lugar na ito bilang isa sa mga pinakakinatatakutang lokasyon, punong-puno umano ng mga kababalaghan at mga ligaw na espiritong gumagala, kaya't halos walang sino mang nangangahas na dumaan dito. Lalo na kapag sumasapit ang dilim. Ngunit sa kabila ng mga babala, pinili pa rin nilang patunayan ang katotohanan sa likod ng mga kwento. Isa sa kanilang layunin ay hanapin ang isang nilalang na tinatawag na Anita, isang sinasabing espiritong matagal nang nagmumulto sa lugar na iyon. At hindi nga nagtagal, nagsimula nang mangyari ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Ang suara, dengar. Nabi Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya bada, ya badi, ya maiti, ya batinu. Apa itu? Meron doon. May nakita doon. May nahagip. Tadi ada yang lihat May nggak? nahagip doon. Hah? Ada yang lihat di sini nggak? Tadi. Siapa itu? Oh, ano yan? Ayan oh. Wow. Ano yung bata? Pero parang bata, malit lang kasi. Creepy ha. Eh, Wala. baka tahu tadi jumpa. Lihat dia. Ayan oh. Anjing. Es musik anjing. Gaya ng makikita sa footage, isa-isang nagpakita ang mga nakakatakot na pangyayari sa loob ng gusali. Mula sa mahihinang bulong at kakaibang mga tunog na tila nagmumula sa kawalan, hanggang sa paglitaw ng mga puting anino na dahan-daang gumagalaw sa gitna ng kadiliman. Ayun oh, meron pa isa oh. Hey, Creepy naman ang lugar na yan. Anita. Kaya yun, totoo kaya yun. Sa pagtatangkang sundan ng isang mabilis na dumaan na puting anyo na pinaniniwalaan nilang si Anita, lalo pang naging nakakakaba ang sitwasyon. Sa kanilang paghabol sa misteryosong nilalang, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Tutukan mong mabuti ang susunod na mangyayari. Ada jalan menuju ke sana cuman guys. Uy, naglalakad ano yan. Kepalanya. Walang ulo. Ya Allah, kepalanya mana itu? Kuya, walang ulo yan oh. Pak. Itu ada Agay, ano yan? Katakot ng itsura oh. Dilat na dilat ang mata. Ay. Pak itu kan ada kepalanya, Pak. Tatawa na lang siya sa takot. Tadi. Tatawa sa takot. Si Malang Sidi. Tadi. Takot niya, di lang sa tao. Ini apa namanya? Malang Sidi perhatiin saya. Kepo dia cek. Ini sih. Malinaw na naitala ng kamera ang isang nakapangingilabot na figure, Grabe isang si Kuya. nilalang nakahawig ng isang lalaki, ngunit naglalakad ng walang ulo habang nakatalikod. At bago pa man sila makapag-react, bigla na lamang silang nabigla sa panibagong presensya, isang nilalang na tahimik palang Hindi nakamasid magugulat sa yan. parehong lugar mula pa kanina. Ngunit hindi pa doon natapos ang bangungot. Ilang sandali lamang ang lumipas, isa na namang nakakatakot na insidente ang naganap na tuluyang nagdulot upang mawala ng malay si Kang Ryan sa tindi ng kanyang nasaksihan. Jendela. Jendela yang mana? Iya, kalian tuh jendela-jendela tadi. Ini nggak ada jendela loh, cuman ini ada jendela satu-satunya loh teman-teman. Iya. Cuman ada satu-satunya itu jendela teman-teman. Kalian jendela terus. Video namang ito ay nagmula sa bansang Japan na nangyari noon pang 2018 na kung saan
Makikita sa video na ang isang lalaki na ito ay papasukin ng isang lumang sementeryo sa Japan upang mag-imbestiga. Ayon sa kanya, ang nasabing sementeryo ay katabi lamang ng kanilang bahay. Isang gabi ay nakarinig na lamang ito ng tahol na aso na halos buong magdamag. Dahil sa perwisyo at hindi siya makatulog sa ingay ng aso, ay lumabas siya upang mag-imbestiga kung bakit nag-iingay ang aso na ito. Ayon pa sa kwento-kwento sa nasabing lugar, ang sementeryong ito ay lubhang kinatatakutan dahil sa kababalaghang nangyayari sa loob nito, partikular na sa isang puntod na talaga namang kinatatakutan at iniiwasan ng mga taga rito. Kaya naman nagdesisyon siyang Pag mga i-record sementeryo ang po kanyang talaga ng, pagpasok upang ano, idokumento sa kung ano Japan, ang dahilan kung talaga bakit nakakatakot. nag-iingay ang mga asong ito. Subalit bingit sa kanyang kaalaman ay may mangyayari palang kababalaghan ang nag-aantay sa kanya. Pagmasdan ninyong mabuti. Panay kahulan ng mga aso ah. Nakita nyo ba yun? Bago pa man niya pinutol ang video upang tumakbo, dito ay may nahagip ang kanyang camera ng isang maliit at payat na kamay mula sa espasyo sa ilalim ng isang puntod. Kamay yun ah, kamay. Kung inyong pagmamasdan, mabuti Ayan ang oh. Hindi mo kuha masyado eh. stabilized na footage. Makikita sa video Ayan oh, kamay yan eh oh. Hindi lang ganong makita, medyo blurred na siya eh. Pero kamay siya. Galing sa ano? Sa isang nicho. Grabe yung kamay, kulay ng kamay itim eh oh. Maitim yung ano, kulay ng ano, kamay. maliit na kamay na animoy nang galing ito sa kamay ng isang bata. Isa nga ba itong hindi matahimik na multo o kaluluwa ng isang bata? Ayan oh. Kayo na ang bahalang humusga. Katakot yun ah. Kamay ng bata. Ang malala doon, galing pa sa ano, sa loob ng puntod, sa ilalim. Katakot yun. Okay. Natapos na naman po yung mga pinanonood natin mga nakakatakot na video. At maraming salamat po sa inyong mga nanood. Sumubaybay sa aking mga ina-upload ng mga video na nakakatakot. At maraming salamat po rin dun sa mga nag-subscribe na. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na po kayo. Antayin ko po kayo. Maraming salamat po at kahit hindi pa kayo nagsasubscribe, magpapasalamat na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At yung shoutout nga pala sa inyong lahat, mga kawaray, at mabuhay po kayo. Sana'y nag-enjoy kayo sa pinanood natin ngayong videos. Yung hinanda akong video ngayong araw na to. Sana'y mag-enjoy kayo. Doon sa mga na hindi pa nag-like sa aking sa aking mga video, sa mga video na in-upload ko dito, sana po huwag niyo kalimutang mag-likes sa inyong pinapanood ng mga video dito sa aking munting channel. Malaking bagay po sa akin 'yon. Magkita-kita po ulit tayo sa mga i-upload ko pa mga video dito sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. Bye bye.